Maulang umaga sa ating lahat. Hello, kumusta tayo dyan? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Dalhin ko ulit kayo at samahan niyo ko magluto ulit tayo ng isang breakfast or agahan, pang-agahan natin. So, meron po tayong i-prepare natin ay bulad in Waray, buwad in Bisaya, tuyo in Tagalog. And of course, to make it more appealing, gumawa tayo ng isang roast tomato na ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya gawin. This is for our garnish sa presentation. Then ito po, fast forward, ito ang ating finished product para mamaya. So, ayan. Then, nagluto din tayo dyan ng corned beef and sausage para sa mga bata since hindi pa sila kumakain ng tuyo. So, ito ang kakailanganin natin, tuyo or naparutpot, mixed vegetables, itlog, and of course, minced garlic. Alright, so i-prepare na natin ang ating leftover na kanin na make sure na hindi panis ha ang gagawin nating yang chow fried rice. Okay, and magluto na tayo. So, gamit ang 1 tablespoon na butter, ilagay na natin sa ating pan. Nasa medium heat lang po. And ilagay natin ang minced garlic. Ayan. Then, dito, ang ginawa ko po ditong strategy is ini-stir fry ko muna ang ating mixed vegetables para pag nilagay na natin sa rice is hindi siya madurog. Alright, so since we are waiting for this to be ready, allow me to give you a short information. Let's integrate a history of Yang Chow. Okay, so Yangzhou fried rice, also sometimes called Yang Chow fried rice, gets its name from the city of Yangzhou in China's Jiangsu province, where it is said that sailors started to put leftover scraps from their lunch into fried rice for dinner. So, ganun din dito sa atin, no? Minsan pag may mga leftover tayo, may mga natira tayong mga ulam sa gabi, at tas may kanin pa, so, ang ginagawa natin is sinasangag. Okay, so to continue, based on my research, ang Yang Chow fried rice daw, kalimitan ay mayroon itong shrimp, meron pork, and iba pang mga sangkot siya na inilalagay. So, dito sa atin kasi, kung anong available. So, we consider the availability of the ingredients in our kitchen. Okay, so ayan na, na-prepare na sangag na natin ang ating kanin. So, nagdagdag na ako dyan ng asin to taste. So, depende sa inyo, sa inyong panglasa, ang dami ng asin na ilalagay ninyo. Alright, so based on my research, ang sinangag talaga is walang asin na inilalagay. So, it's my choice lang. Okay, so dito, inilagay ko na po ang itlog na in-slice. Ayan, yan na po siya. So, again, consider po natin ang ating health. Dapat hindi siya oily and hindi din maalat. Okay, so dito po, nagdagdag po ako nagluto tayo ng corned beef para sa mga bata since hindi pa sila kumakain ng tuyo kasi mga bata pa. Pero eventually, trainingin ko rin yan na kumain ng tuyo. Kasi laking probinsya ako, so isa yan sa talagang ulam namin nung nasa province. Isa yan sa talagang famous na ulam namin sa probinsya kapag halimbawa walang ibang available. Halimbawa, maulan, may bagyo. So, yung tuyo talaga yung sumasalba sa amin. Then, this is the most awaited part. Ito yung pagluluto ng ating tuyo. Or tuyo na parutpot. Buwad in Bisaya, bulad in Waray. Dried fish in English. Okay, so while waiting for this dried fish to be ready, so allow me to give a brief information muna about this tuyo or bulad or buwad. Okay, so tuyo or buwad or bulad, this is a product of
the oldest traditional way of preserving fish. Ito yung binibilad po ang ating mga isda sa ilalim ng matirik na araw. Okay, so this is, ayan, ito na, nagpriprito na po tayo. Piniprito na natin ang masarap na tuyo. Okay, ito na po, piniprito na po natin ang ating tuyong parutpot. Okay, so, allow me muna to give you a life hacks. Okay, so, paano natin maproprolong yung buhay ng tuyo? Kasi, based on my experience, kapag halimbawa yung tuyo nakalagay lang sa isang regular, yung ordinaryong temperature na nakalagay sa baunan or Tupperware na nakalagay lang sa labas, based on my experience, pag kulob na kulob siya, inaamag. Kasi merong mga tuyo akong nabili dati na talagang inamag siya. Pero noong itong pinadala ng ate ko, sabi kasi niya, try ko daw ilagay sa Tupperware and ilagay sa ref. Oo nga no, hindi siya inamag. And ito pa rin siya ngayon, fresh pa rin. Okay, so this part naman, naggagawa po ako ng isang tomato rose para sa ating garnish. So, ang ginawa ko dito, hinugasan ko yung tomato and tinatanggal ko po dyan yung balat na paikot. Ayan, kasi yan ang magiging petals niya mamaya kapag ni-roll natin ang balat niya. Okay, so yan, dahan-dahan po, OHSP tayo, apply natin ang Occupational Health and Safety Procedure. Dapat maingat na hinahawakan ng ating kutsilyo. So, manipis po na kutsilyo ang gamit ko dyan. Ayan, then ito naman po yung pinagtanggalan ng balat, pwede po natin maggamit yan sa pagluluto. And here is our product, ang ating roast tomato for our garnish sa ating plating, sa ating nilutong tuyo. Ayan. Best partner po ito kung mayroon kang kape, mainit na kape, humihigop ng kape, at kumakain kasama ang iyong mga anak, kasama ang iyong pamilya, sama-sama kahit simpleng pagkain, basta't sama-sama, masayang kapiling ang ating mga anak. Ayan. So, ayan. Ito po ulit ang ating presentation. Ito yung ating yang chow fried rice, tuyo, and para sa mga bata ay ang corned beef. Ating mga viewers dyan, comment down below naman po kung kayo ba ay kumakain ng tuyo or bulad or buwad, and anong tawag nito sa inyong probinsya, itong dried fish. Anong tawag po dyan sa inyo? Okay, so maraming salamat sa ating mga viewers, sa mga tagapag-share ng aking videos. Shout out po dyan kay Tita Fanny, sa aking mga students, sa aking mga friends, colleagues. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless everyone, and tandaan na kahit gaano kasimple ang pagkain, basta't sama-sama, laging masaya. Thank you so much!